Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! Kamusta po ang lahat? Dadalhin ko po kayo ngayon sa aming paglalakbay. Ito po ang aking tinatahak na daan papunta sa bahay ni Papa Danny, yung kapatid ng daddy ko. Ngayon time check po as 5:45 in the morning dito po sa El Paso, Texas, USA. Dito po tayo sa side road ng University of Texas in El Paso, tinatawag naming UTEP, isang malaking university dito sa aming lugar. Side road po ito, papunta po tayo sa main road mamaya na sa ating pagpas natin mamaya doon sa unahan ay gagamitin na po natin, dadaanan na po natin ang I-10 or Interstate 10 na isang mahabang freeway. At yan din yung freeway na na dadaanan papuntang California. So malaki yan, straight na straight yan sa Texas at California. At ngayon po ay nandito po tayo sa aming lugar sa El Paso. Susunduin po natin si Papa Danny dahil ito po ang aming trip papuntang Las Vegas. So expect nyo po mga masters at marami tayong mga videos sa ating driving. At ito, nakita nyo madilim pa kasi syempre dapat maaga tayo umalis dahil po yung video na ito ay yung umpisa ng ating driving papuntang Las Vegas. Pero ano muna natin, itong episode na ito ay papuntang pagsundo lang muna ito sa bahay ni Papa Danny. As you can see mga masters, yung mga ilaw doon sa kabila, Mexico na po yan. Mexico area na po yan. So ang America is different from Mexico. So Juarez, Mexico na po yan. Yung green na po. Nakikita niyo po yung mga ilaw doon sa kabila. Mexico na po yan. Border na po yun yung sa kabila. Sa baba. Kaya yun yan po yung pagitan sa amin ng ang Texas, El Paso at ang Mexico. Ito na po. Papasok na po tayo sa Interstate 10, ang tinatawag nating I-10. So isang freeway po ito na may speed na 65 miles per hour. So dapat ay 65 miles ang iyong idadrive na hindi bababa sa 65 miles. At diretso-diretso po ito. Ang biyahe natin siguro estimate ng mga 20 minutes, mga 10-15 minutes papunta sa bahay ni Papa Danny. Pero dahil po mabilis tayo ay kung minsan po ay 65 ay pwede mong i-drive yan ng mga 73, 74, bigyan mo ng mga 10, mga less than 10 miles per hour na additional, pwede pa yan. At ito po yung sa left lane, yung pinaka left lane, yung fast lane po yan. So ang fast lane po pwede yan para mag-passing or tinatawag na passing lane, mag-overtake lang. Pero mamaya tingnan natin kung pag hindi naman po siya medyo busy, dito tayo gagamitin natin yung fast lane. So sa fast lane po ay pwede tayo kung minsan nag-85 or dito or 90 na hindi tayo mahuli, pero 65 lang ang dapat ang speed natin dito. Pero pag passing lane, pwede ka, basta importante ma-overtakean mo lang yung sa second lane, ma-overtakean mo lang pag babalik ka na naman ulit. So nandito po tayo ngayon sa second lane lang tayo. At ito, lilipat na tayo sa fast lane. Yan sa kabila may pulis. Yung mga pulis po ay nagbabantay din dito. So dito tayo sa fast lane ngayon, overtake lang po tayo. Speed natin ngayon, kung titingnan ko po, ang speed is 85. Ayun, 85. Ayun, babalik tayo dito sa second lane dahil po ay magme-maintain tayo ng 65. So kung sino naman yung gustong mag-overtake sa akin, dadaan po yan sa left lane, sa fast lane. So diretso-diretso lang tayo, diretso-diretso lang yan. Malayo-layo pa naman ang bahay ni Papa Danny. So yung 65 miles per hour, mga masters, miles kasi yung ginagamit sa US. US lang pong gumagamit ng miles. Sa Pilipinas, sa Canada, sa ibang mga countries po ay kilometers. So ang 65 miles per hour is katumbas po yan ng 104.607 kilometers.
So imagine nyo sa Pilipinas, hindi na natin kayang gawin yan. Sino ba yung nakakapag-drive ng 104.607 kilometers straight? Hindi pwede yan, di ba? Kasi huhulihin na po yan, overspeeding na po yan. Dito, average speed pa lang yan. Pag nagda-drive ka sa freeway, 65 miles. Pag pumasok ka na po sa mga way, sa mga sidelines, sa mga gilid-gilid, mga minor na mga roads, depende yan. Meron 35 miles per hour, 55 miles per hour, 30 miles per hour. Depende yan sa area. Kung may school, kung may establishments, or kung straight lang naman, basta 55 kung minsan. Basta pag freeway po, ay nag-average yan sa 65 to 75 miles per hour. Kung minsan 60 pala, 60. Yan, so diretso-diretso lang ito. At medyo pinaspeed up ko lang ng konti dahil po ay syempre yung drive namin papuntang sa bahay ni Papa Danny is mga nakuha ko po yun mga 18 minutes. 18 minutes, supposed to be mga 23 minutes. So medyo nag-speed up po tayo. At kasyahin lang po natin sa 12 minutes na premiere. At least makita niyo rin po yung dinadaanan ko dito. Kung minsan po ay may mga vlogs din po ako na umaga tayo dumadaan dito. Umaga din po ito pero madilim pa dahil po ito ay 5:45 ng umaga. At kailangan nating sunduin si Papa Danny at usually ay pagdating po namin sa bahay nila ay kumakain pa kami. At ayun, babalik tayo sa second lane dahil po ay may mag-overtake na din po sa akin. So maintain lang po tayo dito. Ito lang. And then lalabas po tayo mamaya sa isang meron po sa right side. Doon po yung makikita niyo yung mga green na yan kataas. Yun po yung mga exits po nila. I think ginagamit na rin yan sa Pilipinas ngayon, no? Sa mga expressway, may mga exit na po sa left or sa right. Usually dito right side pag-exit po. So meron ding left, meron ding right. Pero dito sa area na to, sa I-10 na to, is right usually yung exit. So diretso-diretso lang po tayo. At malapit na rin tayo makakaabot doon. Maintain lang natin yung speed. Kasi hindi tayo pwedeng magpa-slow down. Pag mag-slow down po tayo, marami magrereklamo sa likod. Kung masyadong mabilis din tayo, baka mahuli tayo. At pwede ka rin hulihin pag very slow ka. Halimbawa 60 miles per hour yung speed, ikaw nagpo-40 ka dito, huhulihin ka dahil very mabagal yan at it can cause disgrasya. Alam niyo ba, makakadisgrasya rin pag masyadong mabagal yung inyong pag-drive. Kasi syempre yung mga tao, yung mga sasakyan sa likod mo ay mag-overtake yan. Kasi pag overtake po nila, baka masagi nila yung ibang kotse. Sa sobrang galit po nila ay kayo po ay magkaka-road rage. So yun po yung mga problema. Kailangan po ay nasa tamang speed lang kasi pag hindi naman, meron namang mga epekto yan. Yung iba dyan ay nagkagalit, may iba dyan na talagang sa ibang mga videos, di ba? Nakikita nyo, meron talagang naghahabulan, may nagtutukan ng mga baril, may nag-aaway, suntukan dahil po sa road rage. So ako pag nag-drive po ako, ay cool lang talaga ako, hindi ako talaga nagagalit. Kasi nag-i-enjoy po ako sa driving. Nag-i-enjoy talaga ako pag nag-drive. At talaga aware po ako sa surroundings ko. Palagi po akong tumitingin sa left at saka right. At saka sa front, sa rear mirror. Kasi tinitingnan ko talaga kung safe yung aking dinadaanan. Yun. So dito na po tayo sa third lane, fourth lane. At lalabas na po tayo sa exit. Ang exit na to ay papunta na po sa bahay ni Papa Danny. Ito na, dito sa pinaka-last, sa right, sa Americas Road po tayo dadaan. Ito po ay exit. Pag dumiretso ka doon, ayun, diretso-diretso na yan hanggang, marami yan. Doon din yung daan papuntang San Antonio, Houston, diretso-diretso na yun, mga masters. And ito, may left and right, dito tayo sa left side. Kasi mamaya sa bunda doon ay maghahati yan, left or right. Tayo ay pupunta sa left side. Yung sa right side po yan ay pupunta sa kanan yan.
tayo ay kakaliwa. Magsisplit yan dito. Tingnan nyo. Magsisplit yan. Ito yung spaghetti bowl din po dito. Dito sa El Paso. Parang spaghetti yan. Tingnan mo. Parang mga curve. Ayan. So, dito tayo sa kaliwa. At dito po tayo sa taas. Kasi nandun tayo nang galing sa baba kanina. Taas. At iikot yan. At another loop 375 naman po ito. At yun, mga school bus alas 6 na siguro ng umaga ay nagsusundo na po sila ng kanilang mga estudyante. Alright mga masters, at hindi na po natin pahabain po ito. Mamaya pag sa mga bandang dulo doon ay before tayo magliko sa kanan ay stop ko na rin po pag video. Para meron tayong iba't ibang mga episodes. Kasi ito po ay pinakaunang drive pa lang natin sa out of 11 and a half hours na drive papuntang Las Vegas. So, kakain lang po kami doon kay Papa Danny. And then, another episode naman tayo sa sunod para sa ating journey to Las Vegas, Nevada. Maraming salamat po mga masters. Please don't forget All About G every 6 a.m. in the morning, Philippine time. And of course, ang ating premiere promotion, maraming salamat sa inyong love and support. Thank you again, and God is great! Yahoo!